Sige. Alis ka dyan. Alis ka na. Oh! Sabi ko sa'yo, alis ka dyan. Isa pa, isa pa. Oh, sir. Oh. Di ba? Kaya ako pinatanggal talaga to. Oh. Oh, ayan, sir. Tingnan mo. Sundan mo doon yung video. Doon ka mag-video. Tingnan mo. Mapali pa, mapali. Oh, ayan. Naku, wala na. Oh, ang radiator mo, sir. Oh. Kita mo, wala na rin to. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Una po ay babatiin ko ang kauna-unahang kumuha ng insurance po sa Autoran, sa Bethel Insurance, si kapatid na Rogelio Garcia de los Santos na taga-lokal ng Malimba, District of Santa Rosa, Nueva Ecija. Ka Rogelio, maraming salamat. Nandito na po ang inyong policy sa inyong comprehensive insurance ng inyong sasakyan. Ipapadala na po namin ito sa inyo sa mga susunod na araw. Si Rogelio po, kahit na siya ay taga Nueva Ecija, na i-facilitate po namin ang kanya pong insurance. Ngayon mga kapatid, yung mga mayroong pang gusto na kumuha po ng insurance po sa amin, simple lang naman. Yung pong existing nyo na policy sa inyong insurance, ipadala nyo lamang po sa amin ang kopya niyan at magagawa na po namin yung computation po sa susunod yung insurance. Huwag nyo pong pabayaan na mag-expire po yan. Kasi po, pag nag-expire ang inyong comprehensive insurance, ay mapipilitan po kami na i-check po ang inyong sasakyan. Pero wala namang problema yon dahil madali lang ang mag-check ng inyong sasakyan. Ako mismo, ang personal po na titingin sa inyong mga sasakyan at ipapadala ko po sa main office ng Bethel. Ngayon, yung mga kukuha po ng CTPL, ipadala nyo lamang din po sa akin ang Xerox copy ng ORCR ng inyong sasakyan dahil pag magre-rehistro ka, kailangan mo talaga ng TPL or CTPL. I-message nyo lamang po ako at yung number po na nandito sa screen para makausap nyo po si Al, yung mag-aasikaso po ng inyong CTPL. Mga kapatid, 800 pesos lang po ang ating CTPL. Samantalang sa iba po ay 1,200, meron pa nga po tayong narinig na 1,500 ang singil po ng kanilang CTPL na insurance. Ngayon, ito pa po ang maganda mga kapatid. Ito ang promo ko sa inyo. Kapag po kayo ay kumuha sa akin ng CTPL na insurance, mayroon po kayong libre, ito po, libre na scanning ng inyong sasakyan, ng inyong engine. I-scan ko po yan libre. At bibigyan na rin po namin kayo ng recommendation kung meron kaming makitang problema sa inyong sasakyan. Libre po yan. At kasama na po ang sticker po ni Autorans. E paano naman yung hindi na-i-scan, yung walang computer ang inyong mga sasakyan? Bibigyan din namin po kayo ng libreng check-up, libreng estimate at libreng recommendation para po sa inyong sasakyan at libreng sticker na rin po ng Autorans. Yan po ay kung kukuha po kayo sa amin ng insurance. Sa bagay mga kapatid, yung mga subscribers ko po talaga na mga seniors, pag pumupunta po dito sa Autorans, talagang libre naman po ang scanning po namin sa kanilang mga sasakyan. At doon naman po sa nagtanong po sa akin na nasa ibang bansa, pwede daw po ba siyang kumuha ng insurance? Siya po ay nasa ibang bansa. Pwede po. Ipadala nyo nga lang po sa akin yung existing nyo pong policy sa inyong comprehensive at mako-compute na po namin ang bago nyong comprehensive insurance. Ngayon, kung halimbawa po, nag-expire na po talaga or hindi nyo na-renew na mga ilang buwan na, simple lamang po ang gagawin. Dadalhin nyo po sa amin ang sasakyan, ako po mismo ang mag-check sa kanya at pipicturan po natin yan na may date doon sa bawat panel ng inyong sasakyan. Paikot po yun hanggang sa bubong, i-check ko po yun. Kasama ng pictures po na yon ay papadala po natin sa opisina po ng Bethel. At madali lamang pong provide po nila ang quotation at sigurado kapag po maayos ang inyong sasakyan, ma-approve po kagad yan ni Sir Aris, no? Doon po sa Bethel Insurance. Kaya po wag na po kayong mag-atubili. Kumuha na po kayo ng insurance dito po sa Autorans at makakaasa po kayo ng tamang serbisyo ng isang insurance company at isang talyer na nagmamalasakit po sa inyo. Ka Rogelio Garcia de los Santos, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo po sa Bethel Insurance. Ngayon po, ipapadala ko sa inyo ang insurance na to, kasama na po yung sticker ng Autorans at kasama yung pong mamahaling cup ng Autorans. Ipapadala ko po sa inyo yan. O Nel, hawakan mo muna. Nandito po yung differential po ng crosswind, yung bungo na tinatawag, 4.6 ratio. Yan po ay limited slip differential.
wala pa akong natanguan kung kanino mapupunta itong differential po na ito. Very rare po yan. Hindi lahat ng crosswind, ng Fuego, ng mga sasakyan ng Isuzu ay mayroon pong LSD. Kaya yung mayroong gusto na magkaroon ng limited slip differential sa kanilang crosswind, sa kanilang Sportivo, pwedeng ito ang lalagyan ng differential. Pwedeng yung dalawang crosswind na yon ang lalagyan ng differential para maging limited slip differential ang inyong mga sasakyan. Tandaan nyo po, bihira lang ang mayroong limited slip differential na Sportivo or crosswind. Kaya, tawag na po! Mga kapatid, mukhang napakalaki ng problema nitong crosswind na to. Abjay, revolution mo nga! Sige! Dito. Dito mo na, sige! Alis ka dyan, alis ka na! Oh! Sabi ko sa'yo, alis ka dyan! Isa pa! Grabe to, kuya. Hindi ka nga dito. Bakit ganyan ang usok ng crosswind mo? Hindi, wala talagang maintenance. Ha? Pare, Hindi talaga nagkakaroon ng... talaga nagme-maintenance. Hindi rin, kaya lang hindi siya ganun talaga. Saka hindi kasi ako may hawak dati. Yung father. Yung budget mo. Pero yan, sigurado napakadumi ng intake manifold mo. Tapos ito kasi may EGR. Malamang sira na rin talaga yung mga EGR valve mo, kaya ganyan. Malakas ba sa diesel? Diesel sa consumption, medyo malakas. Lumakas na. Malakas. Eh sa transmission, okay ba? Automatic transmission to. Yun ang medyo parang sabi ng iba, medyo na-delay na rin. Delay na rin. O sige, Kaya maganda. O, umaandar pa naman ngayon, i-test drive nyo ulit. I-test drive nyo muna kasama si RJ. Para pagka ginawa natin, malaman na rin natin kung may problema ang transmission. Ingay din yung suspension. Tumunog yung suspension mo. Upper arm suspension. Sige. Ayun, no? Ingay, oh. Delikado yun, mga kapatid. Naku, pag nakita yan ni Gabgo o kaya ng mga asbu, sigurado hindi yan makakapasa sa mga asbu po, lalo na dito sa Antipolo. Mamaya, hintayin natin yung pagbabalik niya at check natin kung anong mga problema. Sir, dami natin gagawin dito. Ito po yung napakaitim ng uso kanina nung tambucho. Ang sabi ni Sir, bihirang-bihira ito magamit. Ano yung bihira nito? Buwan napapahinga? Taon napapahinga ba to? Buwan, almost taon din. Nung dati, mga 2000, bira. Sabado bihira. or linggo lang, ganyan. O kasi tingnan mo mga kapatid, tingnan mo yung itsura ng makina nung kay Sir. Malapit ba kayo sa dagat, Sir? Hindi naman. Hindi naman. So, ang talagang nag-cause ng kalawang nito, daga. Ihi ng daga ito eh. Ayun, ang daming dumi ng daga, oh. Malamang. Doon sa kasi nga, loob, dahil sa nakatambak Oo. kasi siya. Tapos itong hose nito, no? Ayan, oh. Oo. Oh. Puro Crunchy kalawang yung crunchy, loob, Sir, eh. karutong. Ngayon gusto ko ipatanggal yung hose na to para makita nyo. Kaya ako naman to binibring up sa inyo, Sir. Kung ito kinalawang, itong hose na to, what more itong radiator, saka yung water pump. So isasama ngayon natin dito sa job order yon. Itong water pump, itong radiator, tapos dito puro tagas, oh. Nakita nyo tong kulay puti na to, Sir, oh. Sa gilid. No? Yan. Tagas na po yan nung dito sa elbow. Nandito yung ating thermostat valve. Tapos doon sa ilalim, tagas din. Ayan, oh. Ngayon, kita. bago, Sir, yung yung alternator. Mga buwan na yan. Buwan na to, bagong-bago kasi yung alternator, sorry, ginawa pa rin somewhere sa October, November, somewhere lang yan. Oo. Last year, 2025. Bakit hindi siya nagpalit ng belt? Tingnan nyo, ito yung maingay kanina naririnig natin. Bago rin yan. Bago to? Pagkapalit namin ng alternator, bumili ako ng Bumili ng belt? bumili. Ay, napudpod. Ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, yung pulley nito, puro kalawang. Okay. So ngayon, yung pulley na yung ginasgas niya ngayon, yung belt. Kaya naubos din kaagad yung belt nyo. Pati nga ito, oh. Kaya yung supply ng baterya, Oo, humina rin. Sapat, oh. Nakita ba? Naipakita mo ba to? Ayan, oh, tingnan nyo, oh. Napakaluwag na Maluwag kasi na. nga kinakaskas nitong pulley. Bago pala yan. Ngayon, pwede bang pakitanggal natin to? Isama mo, ilista mo. Radiator, hose, lahat ng water lines, lahat ng daanan ng coolant, itong mga hose na to. Titigas, oh. Itong gusto ko matanggal para maipakita natin kay Sir.
At yun nga yung EGR nito, bubuksan natin. No? Actually, parang may kuliglig pa dyan eh. Hindi ko lang alam kung saan bearing. Bearing ba yun? Or mayroong kuliglig parang... Hindi na siya natatamba. Yung ingay nga din ng pulley, gusto ko lang matanggal to para maipakita ko kay sir. Naku. Naku, tignan mo naman ang loob, sir. Oh. Oh, tignan mo. Oh. Bagong lagay ng kulant yan ah. Wala na rin to. Oh. Wala na. Di naman bubulwak yan. Wala naman si Boy Bulwak dito eh. May bulwak pa. Mapali pa, mapali. Oh. O, ayan. Naku, wala na. Oh, ang radiator mo, sir. Oh. Kita mo, wala na rin to. Ha? Yan yung sinasabi natin eh. Kung hindi natin na i-video, napakahirap magpaliwanag eh. Tirahin mo na rin to, kalasin mo na rin to. Baka pati yung elbow nito, putol na rin. No? Kasi nga, kinakain din niya ng umido. Marami-rami kang bibilin dito, Ate Jamie. O, ayan. Hindi pa naman siya sira, pero ito, gusto ko ito pakita. Pakita. Malutong na. Ha? Ang loob. Dito. Ito natin. Oh, sir. Oh. Di ba? Kaya ako pinatanggal talaga to. Oh. Ngayon, lahat nung mga hose na dinadaanan ng coolant, yan ang mangyayari, sir. Kaya talagang wala tayong ititira. Doon sa mga hose na yan, Palit talaga. pati yung doon sa oil cooler, pababa. Ang maganda nga sana dito, kung willing ka lang, sir, kung willing ka, i-repress ko to eh. Total, magbababa tayo ng transmission, may problema ang transmission mo. Gusto ko ibaba ang makina mo para lahat yan, pati mga oil seal, lahat. Kung papayag ka, kung willing ka. Kung gusto mo i-preserve tong ano mo, sasakyan mo. Kasi baka mamaya, dito lang ako magko-concentrate sa ibabaw. Tapos doon pala sa ilalim mo, may mga problema ka rin. Kung willing ka lang naman. Oh, sigurado eh. Kasi yung nga, matagal na wala nga talagang ano siya. Oo, tsaka ang dami ring tagas ng langis dito eh. Diba? Although nakita ko kanina, wala kang talsik. Isa yun sa positive, wala kang talsik dito, tsaka walang masyadong blow-by na usok. Kaya maganda talaga dito kung marirepress natin. Kaya ba natin buksan yung ano? Ay, nagmimerienda na pala mga to. Kami nila Ate Jamie, saka si Pogi, wala kaming merienda eh. O tingnan mo si Nalo, hindi makapagsalita sa pagkain. Ang sarap naman ah. Grabe naman. Ano pa nga ganun, para masimulan na ulit. I mean, di ba, PMS na, pagka nagawa ninyo, tapos susunod, mag-PMS na. Oo, yun ang talagang tama na mag-PPMS. Grabe to. Annually, ganun. Ito to. Sa hose yan, no? Eh, yung nasa ilalim pa. Meron din. Di ba? Meron din ganito sa ilalim. Meron din. Ha? Ayun, oh. Ngat-ngat ng daga, oh. Naku, pati wiring. Oo, pati wiring. Ayun, oh. Baho, eh, no? May masasalok ba tayo doon? Ayun nga, pakita mo. Oh, ayan, sir. Tingnan mo. Sundan mo doon yung video. Doon ka mag-video. Tingnan mo. Cameraman ko nandidiri yata eh. Ayan oh, tingnan mo. Sobrang dumi. Kaya yung uso kanina, sobrang itim. So sir, papayag ka na ito ano natin kasi mas magandang trabahuhin to kung iaangat natin ng makina. Kayo, ang advice niyo, ang magandang recommendation niyo. Mas okay yan kasi ayoko rin na magpabalik-balik ka dahil sa hindi tama yung trabaho natin. So yan mga kapatid, pumayag na si sir na ito, i-pull down namin ng makina. At habang pinapaikot mo, pinapalitan mo yung mga pyesa, lalo-lalo na yung mga oil seal, mga gasket, at yun yung pinaka-the best para dito. Hindi naman ganun kamahal, pero pinaka-the best yun para iayos natin yung mga ganitong klase ng makina na na-stuck na talaga. Kaya ngayon Lancer itlog dun eh. Na, alam niyo po ba, mapipisa na po yung sisiw eh. Mapipisa na, no? Kulang na lang konti, no? Ito yung gumawa eh. Pero ito, hindi naman to itlog. Ito ay ano, sir? Ha? Ano yun? Tawag niyo? Ano? Inihiran daga? Hindi itlog. So yun, baba na lang natin ang makina. RJ, ikaw na ang in charge dito. Baba mo ang makina nito, linisin lahat. Kasama na rin yung yung pag-a-adjust ng mga valvula, ha? Ngayon tingnan mabuti sir ha. Tingnan mo yan ha. Yan, sobrang dumi niyan. Sa susunod na video natin dito para kang bumili ng brand new na makina. Sana mo. Oo, pangako ko sa iyo yan. Parang brand new yan, lilinisin natin ng maayos yan. No? Yan lang, lahat ng piyesang dapat palitan, papalitan natin. Sir, hindi ko na itatawag sa iyo, sir, ha? Kung halimbawa, aayusin ko yung preno, hindi ko na itatawag sa iyo, sir, ha? Oo, sige.
So yun muna mga kapatid. Kasi may contact din naman sa Viber kung sakali. Hindi, may Viber naman Viber tayo. naman Pero kung kaya pa i-repair kasi malaki gagastusin eh. Ito nare-repair to eh. Pa-overhaul. Pa-overall natin ha. Isin na lang. Kasi original pa to. Pa-repair na lang natin to. Pati yung ilalim sigurado si Ryan. Ito yung nasira yung transmission, yung mali yung balik nung doon sa speed sensor. Na road test na nila. Ano nangyari? Kumusta? Okay na? Pakita mo nga, baka sabihin hindi okay. Oh. Wala nang check trans. Kumakambyo na rin. So solve na yung may-ari nito. Ayos. Mga kapatid, ito na po yung Hyundai Starex na ibinlag ko po kahapon. Yung bumubulwak, yung tubig doon sa radiator. Napakalakas talaga ng bulwak. Kinalas na po namin. Dito pa lang sa harapan, isang araw na. Ganyan po kahirap talaga kapag gagawa tayo ng Starex. Biro mo, harapan pa lang yan at ilang mga pyesa rito, isang araw na po ang naubos namin. Kaya yung susunod na araw dito, ay ito na pong cylinder head ang ating kakalasin. Para po, ma-check natin kung saan nanggagaling ngayon yung back pressure na sobrang lakas. Kaya ito po, sigurado, diretso na po ito sa machine shop kung kaya pang i-replace. Kasi baka mamaya nagkaroon ng malaking damage ang cylinder head nito. Naku, malaking gastos din po yun. Mapipilitan tayo magpalit ng cylinder head kapag nagkaroon na po ito ng damage. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana, paki-like, paki-subscribe po, at paki-share po ang aking mga videos. Mga kapatid, we are one. Mangyari na ang mangyayari. Kaisa po tayo ng ating tagapamahala. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.